God decreed in the past that He will use Israel as a nation to bless the nations of the earth. Oo, tinalikuran nilang anak ng Diyos, kung kaya't ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 11, by virtue of them rejecting the gospel, they become enemies of the gospel. Pero hindi nangangahulugan na dahil naging enemy ng gospel o kaaway ng gospel ang bansang Israel, hindi ito nangangahulugan na sila'y tinalikuran na ng Diyos or kakalimutan na ng Diyos. But rather, ang sabi ni Apostle Paul, as he was inspired by the Spirit, in Romans 11:26, all Israel will be saved. Kaya kahit anong gawin ng mga superpower nation, kagaya ng Iran, hindi nila kayang baguhin ang katotohanan na ang Diyos ay nagbigay ng pangako, kaya kahit sino pa ang gagalaw sa bansang Israel, wala silang magagawa. Hindi laban sa Israel, kundi laban sa Diyos. At kung bakit ganun nga, God made a decree in the past. Ang sabi niya, I will bless the nations of the earth through you. This is one thing na dapat na malinaw po sa atin bilang simbahan. God made His decree, and therefore, as a church, ito ang dapat nating alamin, tugunan. Ang temptation sa atin ngayon, for example, ang temptation sa atin ngayon bilang simbahan is, we wanted to become attractive. Diba ito yung culture ngayon? Tingnan mo yung mga kabataan. Sumikat yung pop culture. Ay, tama ba? Sumikat yung Korean pop. Yung mga Koreano, the way sila manamit, the way sila, yung mga hairstyle nila, anong ginawa ng maraming Pilipino? Gaya-gaya. Kasi, attractive. Right? Lalo na nung lumabas yung mga makabagong technology. Lahat gusto magkaroon ng iPhone. Bakit? Attractive kasi. Pag may iPhone ka, pansinin ka ng maraming tao. What will make the church attractive is this. When the gospel and our life are coherent. Kapag yung turo ng ebanghelyo at yung style o estilo ng ating pamumuhay ay hindi magkaiba, kundi iisa lang, that makes the church attractive. Kaya nga masakit yung lumabas sa bibig ni Mahatma Gandhi. Maalala niyo kung ano yung lumabas sa bibig ni Mahatma Gandhi? When he was asked about Christianity, sabi niya, what can you say about Christianity today? Sabi niya, I love Christ, but I hate Christians. Yan ang lumabas sa bibig ni Mahatma Gandhi nung tinanong siya. Kung ano masabi niya tungkol sa mga Kristiyano. Sabi niya, mahal ko si Kristo, pero wala akong believe sa mga Kristiyano. Ito yung challenge sa atin, mga kapatid. God decreed that the church will grow. Amen? Amen po ba? Parang di kayo naniniwala. Ang sabi ng anak ng Diyos, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Yun ay pangako na dapat panghawakan ng lahat ng simbahan ni Kristo. Na siya ang magtatatag ng simbahan at lahat ng simbahan na kanyang itatayo, ito ay lalago na maging ang gawa ng kaaway o ang teritoryo ng demonyo ay hindi niya magagawang hadlangan ang paghayo ng kanyang simbahan. Gates, para saan ba yung gate? Bakit po may gate itong COG compound? Protection, territory. Kapag may tagalabas na pumasok, nang hindi siya pinapapasok, tawag doon ay trespassing. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung gate ng kaaway, ano sinabi ni Apostle John o ano sinabi ng Holy Spirit kay Apostle John? The whole world is under the control of the evil one.
1 John 5:19. The God of this world, Paul was not referring to God, but nung sinabi ni Paul na the God of this world, Paul was referring to Satan, who is the God of this world. Pero nung sinabi ng anak ng Diyos, the gates of hell will not prevail against the church. Kung kaya't, ang sinasabi ng Biblia, God decreed that the church will grow and the church of the Lord Jesus Christ will expand all throughout the earth. And that will happen. Kaya dapat bilang simbahan, dito tayo tumatayo at wala tayong ibang inaasam kundi yung simbahan ay maiayon sa kalooban ng Diyos, sa agenda ng Diyos, dahil dito lamang tayo magkakaroon ng katiyakan ng simbahan nga ay lalago sa kanyang pagiging testigo o patutuo ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Whatever God decreed, it will always come to pass. No matter what. Kung ano ang itinakda ng Diyos, ito at ito ang mangyayari. Kahit sino pa ang hadlang, hindi niya makakaya ng pigilan ang pagkakaroon ng kaganapan kung ano man ang itinakda ng Diyos. God made a decree na kung ano yung agenda ni Lord, ito ang kanyang pagpapalain.